Samahan niyo po sa may panalangin na tapos na rin. Amen. Hallelujah. O Lord God, Heavenly Father, Panginoon, muli Panginoon, we want to praise your name, O God. We want to glorify ni Panginoon sa pribileyo ito, Panginoon, ako po dinala niyo sa lugar na ito, Lord God. Para purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, apart from you, God, we are nothing, Lord God. That's why we offer this day to you, Panginoon. We offer this night to you, Lord God. Kayo lang po ang mataas. Kayo lang po ang malawalhati, Panginoon, sa araw na ito. Itago niyo po ako sa inyong lingkuran, Panginoon. Let your message be revealed unto us, Panginoon. Touch our hearts, touch our minds, Panginoon. That we will receive, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa amin sa gabing ito, Lord God. Muli, Panginoon, dalangin namin, Panginoon. Ang victory ng araw na ito, Lord God, ay isa lang ang binabalik. Sa matamis ng pangalan ng ito ng anak ni sa Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen. Amen. So, blessed second anniversary po ulit sa inyo, SBCF. And I would like to thank you for inviting me here. Amen. Nagustuhan mo ba yung praise and worship natin? Amen. But it doesn't matter. It's for the Lord. Amen. Praise God. And alam nyo po, napakaganda po na tuwing meron tayong celebration na ganito, tulad ng anniversary po natin, is talagang napakaganda po sineselebrate yung mga gitong mga bagay. Bakit po? Nakikita natin sa Biblia, nung panahon pa lang nila Moses, nung nakalabas sila ng Egypt, they were celebrating because of the goodness of God in their lives. Amen? So sa Biblia pa lang pinapakita that it's good to celebrate these kinds of achievements. Amen? Parang sa atin, we have celebrated our second year anniversary last week. And it's really good to look back and remember how we started. Paano ba tayo noon? 2 years back, ano bang itsura natin? Ilan ba tayo? Kumbaga, ngayon, compared ngayon, ano bang nangyari? Ano ang pagbabago? Ang gandang tingnan na nung mga unang panahon, sabi mo, bro, nag-grow na ako. Nung start natin, by start ko, 32, ngayon 38 na. Glory to God. Hindi pa ganun grow. Ang sinasabi po natin pag-grow, hindi po yung lumalapad po tayo. Puro sabi nga, puro si kain na, kain ng kain. Amen? Dapat ang pag-grow po natin is spiritually. Amen? Because we are here for the glory of God. Amen? Sabi nga natin, it's good to reminisce, but it's also good also to look ahead. Sabi nga natin, looking forward to the years ahead. Amen? Hindi po tayo magiging stagnant. Unlike po, usually po, pag compare po natin, ang isang church po, parang po yung school. Amen? Mag-start po, dito po nag-start September. Amen? Hanggang matatapos ng June. Parang ganun po yung church na sa simula ng taon, aral. Pagdating ng June, gagraduate na yung mga iba. After graduation, ano pong nangyayari? We relax. Hindi po ba? Graduate na eh. Mag-relax na ako. Diba? Papahinga na ako. Ang problema po, we wallow sa ating pag-graduate. We wallow on those things na nagiging stagnant na tayo, natitigil na tayo. Okay, on fire ka in the beginning, aral. But after the anniversary, relax na ulit. Tapos na eh. Next year na lang ulit. Pag malapit na, doon na lang ulit. Diba? Doon na lang ulit hahataw. Di ba ba? So, sabi nga ng Panginoon, ang mensahe sa atin sa araw ito is we should not wallow sa achievement natin na naganap na last week. We should not relax dahil nakamit na natin yung 7th anniversary, kundi tayo mag-strive pa rin, mag-continue sa work ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Bakit po? Last week lang, ginugulpi ako dito eh. Kilala ko pa yung magugulpi sa akin eh. Pero praise God, mo, gagamitin niya tayo ngayon. Nandito ako ngayon, nakatayo, nakatingin kayo sa akin lahat. Kala nyo si Aga Mulak. Amen. Alden pala, Alden. Pero sabi nga, praise God, God is good. Na hindi lang po sa mga acting nangyayari po, pwede po sa totoong buhay. Kasi ang kailangan lang po ng Panginoon is your commitment. Dati po, nandyan din po ako nakaupo. Nakikinig lang. Amen. But by the grace of God. Amen. Sabi nga, kung willing ka, kung talagang nasa puso mo, gusto mo mag-serve, gagamitin ka ng Panginoon. Sabi nga, hindi kailangan ng graduate para tumayo dito. Hindi mo kailangan maging engineer, hindi mo kailangan maging doktor.
Amen? Ang Panginoon nga, ang ginamit nyo, fisherman lang, di ba? Ang ginamit ng mga karpintero, mga walang pinag-aralan. Pero wag ka, pag nagsalita yung mga tao yun, nagsalita sila Peter, sila Paul, o din, si Paul pala, may pinag-aralan. Sila Peter, sila John, di ba? Lahat nakikinig. Lahat naniniwala. Kahit yung mga may pinag-aralan, kahit yung mga Pharisees, mga Sadducees, sabi nga ni Pastor, they believe. Amen? So, ganoon din po tayo, dapat hindi po tayo nagiging alam. We are not called to sit and relax and wait. We are called to follow Jesus. Amen? We are called to follow Jesus. Kaya dapat po, hindi lang po tayo first year nakaupo, second year nakaupo, mag-third year na tayo, nakaupo pa rin. Amen? So this is the time po to reflect siguro sa atin na hindi po pwedeng, hindi tayo mag-grow. Kasi sabi nga ng Panginoon, He wants us to grow. Amen? That's why tinitingnan po natin, hindi lang po physically nag-grow. Amen? We should always be striving to grow in the ministry of the Lord. Amen? Parang seryoso po kayo lahat. Amen? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, I am blessed because you are here today. Amen. Alam ko po, kinakabahan ng asawa ko kasi sabi niya, 45 minutes lang ha. Hindi pa tayo urong ng slides, nakailang minuto ka na. Amen. So, ano lang po, yun lang po parang nililil sa akin ng Panginoon sa araw ito. Sabi ko po niya, usually pag tumatayo po ako sa harap, unang-una ko po, laging may joke. Pero sabi nga, wala po akong joke ngayon, wala po akong kwento, pero meron pong ipiladang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Amen? Amen. So, start po natin. Sabi nga po, yung sa anniversary po pala natin, kahit sa anniversary natin, nangungusap ang Panginoon. Sa paanong paraan? If I remember correctly, a few months back, si Sister Shirley, he asked everybody to give suggest themes. Di ba para sa anniversary natin? When I look back on those themes, nakita ko, sabi ko, Lord, may mensahe ka rin pala sa mga team na yun. It came from different people, pero pag pinagsama-sama mo, there is continuity, there is a message. Amen? Sabi nga po natin, we are a masterpiece, di ba? We are a masterpiece. Pero kung wala yung master, wala rin po tayo. Amen? Kaya po lahat dapat ang gawin nasa Panginoon. Sabi natin, yung suggest, yung sinubmit, yung nireveal ng Panginoon kay Brother Marlon, we are a masterpiece, di ba? Sa Ephesians chapter 2, verse 10. Then, sabi ni Brother, nireveal ng Panginoon kay Brother Hope, amen? We are a masterpiece, pero hindi magiging madali. Sabi, nireveal ng Panginoon, redeeming the time because the days are evil. Although masterpiece ka, hindi mawawala ang hindrances, hindi mawawala ang problema, hindi mawawala ang pagsubok sa buhay natin. So, we should redeem the time because the days are evil, because we are here in the world ng kalaban, which is being ruled by the enemy to earth. Amen? At sinabi naman, ng aking may bahay, nireveal sa kanya ng Panginoon, rekindling our first love for the Lord. Paano natin overcome yung evil times? We go back. We go back to our love for the Lord. Kung paano na tayo, paano siya namatay sa krus para sa iyo, para sa akin. Amen? Kung gano'ng kabuti, gano'ng siya nagsakripisyo para sa atin. Sabihin mo, Diyos siya, bakit siya naghirap? Kaya siya pinako sa krus, kaya siya naghirap dahil dala-dala niya yung kasalanan natin lahat. Yung pagiging mayabang po, yung pagiging matakaw natin, pagiging bungangera natin, nasa dala-dala ng Panginoong Isus kung siya yung pinako. Amen? Ganon po kabuti ang Panginoon. Inako niya lahat ng kasalanan natin. Hindi natin kailangan mag-offer ng dove, magpatay ng mga hayop. Siya na mismo ang umako sa kasalanan natin lahat. Amen? Sabi naman po ni, sino ba na sabi ito? Sister Annabel. Sabi niya, be exalted as head over all. We should exalt God as head over all. Ibalik natin. Di ba, bumalik tayo sa first love? Dapat itaas natin siya. I-glorify natin ang ating Diyos. Amen? Then, sabi ng Pangasinan, amen, through direveal ng Panginoon sa Pangasinan, through Brother Pastor Ernest, then we can soar into new heights by doing all of these things. Di mo ba, may message na sunod-sunod. Amen? From being a masterpiece, na mayroong mga pagsubok,
Paano natin ma-overcome yun? Anong gagawin natin? We go back to our first love. Then i-exalt natin ng Panginoon, balik natin sa Kanyang glory. Then we will soar to new heights. Amen? Then that is the time to proclaim the year of the Lord's favor sa ating buhay, which nireveal ng Panginoon kay Sister Beth. Amen? And we are doing all of this why? Because we are blessed to be a blessing. Amen? We are blessed to be a blessing. Hindi lang po tayo binibless ng Panginoon para sa ating sarili, hindi natin i-share. Amen? The Lord is blessing us to be a channel of blessing to others. Amen? Para magamit yung mga blessings na yun para sa mga kapatid natin na kailangan para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lang po financial ang pinag-uusapan dito, kundi pati yung Word of God. Narinig mo, alam mo, tapos hindi mo naman sinashare sa kapwa mo, hindi mo sinashare sa pamilya mo. What's the point? Sabi nga din, we are called to follow Jesus. We're not called to sit down and listen at next week, gano'n naman. We have to follow Jesus. Amen? So kung titignan po natin yung second year anniversary natin, sa teams pa lang nagsalita ng Panginoon. Amen? Wala pa po tayo sa verse natin niya. Ilang minutes na ba? Amen? Praise God. So sige po, punta na po tayo sa mensahe ng Panginoon sa gabi nito. Amen? So, ang mensahe ng Panginoon is kumbaga, hinati niya ng tatlong parts. The first part is, nakikita namin sa Ephesians 4:11-13, nasabi niya doon, God wants us to grow. Amen. God wants us to grow. At susunod yung next message niya, He wants us to be mature. Makikita po natin yung mamaya sa Ephesians 4, chapter 14-16. And lastly, God wants us to run with a purpose. Hindi lang po, larga, sige, lakad dito, lakad doon. Wala kang target, wala kang goal na gusto mong gawin, basta arya ka na ng arya. God doesn't want us to be a headless chicken. Amen? God wants us to have a purpose. Amen? So simulan po natin sa number 1 po, God wants us to grow. Ito na po natin. So Ephesians 4:11-13. Nakikita ko lang sa verse 11. Sabi niya, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. He is not only, when He died on the cross, He didn't just left us. Diba? He gave us these people. Why? Because there is a purpose for these people. To equip these people for works of service. Hindi po maupo. God, Jesus Christ gave Himself and the apostles, the prophets, the evangelists to equip the people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Ano nga po yung sinabi niya na yung gusto niyang gawin ng tao, di ba sabi niya, go forth and make disciples of all nations. Dito ba? So hindi po mangyayari yan kung hindi po tayo titilos, kung mananatili po tayo nakaupo. Amen. At nakita po natin sa verse 13 natin yung goal. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Amen. So nandyan po sila for a purpose. Hindi lang po nandyan yung mga yan para pampadami ng babasahin sa Bible. Kundi, God has a goal. That's why He put these people there. For us to reach unity in the faith. Isa-isayin po natin. Sabi ko dyan, God provides. Sino-sino mo ba yung apostles? Yung apostles na sinasabi dito, ito po yung mga eyewitness, yung nakasama ni Jesus Christ sa kanyang ministry nung una. Sila Paul, sila Peter, sila James, sila John. Sila po yung mga apostles na they were the founding members ng disciple ng Panginoon. Sila po yung una. At nandiyan din po, sabi nandiyan yung mga prophets. Sino ba itong mga prophets na ito na pinadala ng Panginoon? Sila yung nakaka-receive yung mensahe ng Panginoon, yung nagpa-prophesy. Amen. Kung ikaw yung nagpa-prophesy, you're a prophet. Amen. Gandang pakinggan. Prophet, dito. Wow! Amen. So, bukod sa prophet, andyan po yung mga evangelist. Ito evangelist lang po, hindi lang po, sa akin po, in my own pagkakaalam po, lahat po tayo is dapat maging evangelist. Kasi yun po yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. To share the Word of God sa lahat. Walang barriers. No ifs and buts.
Hindi siya mimili. Walang ano din tawag dito. Yung either white, black, wala siyang pinipili. Basta sa lahat. Yun po. Amen. And especially our pastors and teachers na ginagamit ng Panginoon para mag-share ng kanyang salita. Amen. So Jesus Christ gave Himself, these people, to us para tayo ay ma-equip. Amen. Tutusin na po natin sa Ephesians chapter 4 verse 7. Pakibasa nga po. Amen. So sabi po dito, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. So ibig sabihin, kahit di po pala tayo nag-promil, we are a gifted child. Amen? Nagbibigyan tayo ng gift ng Panginoon eh. Ayaw lang natin i-activate. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, you have a gift. Amen? Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, ito ba talaga yung gift ko? Amen? Pero sabi nga, wag po tayo mainggit sa gift. Meron tayo kanya-kanyang gift eh. Wag po tayo mainggit sa mag-gift ng bawat isa. Amen? Para sa akin po, siguro ang gift ko magiging magandang lalaki. Sumpa na nga yata ito eh. Amen? Joke lang po yun. Joke lang po yun. Amen? Wag tayo mainggit. Let us not compare our gifts to other people's gifts. May kanya-kanya po tayo. We are the body of Christ. Hindi naman po pwede lahat tayo paa. Amen? Tingnan mo po isang tao, lahat paa ano mangyayari. Amen? We have our own purpose, di ba? Kung lahat mata, natitingin na lang tayo dito. Amen? So we have a purpose. Binigyan tayo ng Panginoon ng gift, gamitin natin. Amen? God gave us a gift. Let us use it, let us pray, let us ask God. Lord, ito ba talaga yung gusto mong gawin ko? Merong gift singing. Merong gift dancing. Tinry ko po yung singing. Sabi ni Lord, turo ko na lang. Meron tayong ibang gift. Merong gift of prophecy. Meron pong gift of ministry. Yung magaling mag-organize. Amen. Meron pong gift of teaching. May marami pong gift. Let us ask God. Let us pray, Lord. Ano ba ang gift na gusto mo ipagawa sa akin? Ano ba yung binigay mo sa akin gift? Dancing, whatever. To share the word of God sa aking mga kaibigan, sa aking mga sa buhay. Let us ask God for our gift at i-activate po natin. Pag po natin patulugin yung gift, sabi nga, pag hindi mo, itong regalo, pag hindi mo tananggap, magiging regalo po ba yun? And let us accept the gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at gamitin po natin. Kung titignan po natin doon sa parable of the talents, yung nasa Matthew 25, 14-30, may kita po niya natin na, sino pong nakakaalam ng parable of the talents? Alam niyo na po, na yung master, binigyan niya yung tatlong servants niya ng different amounts. Di po ba? Yung unang servant, binigyan niya ng 5 dinari. Sabihin na natin. Amen? Yung pangalawa, binigyan niya ng 2. Yung pangatlo, binigyan niya na ng 1. Amen? Sabi ng master, ito yung regalo ko sa inyo, ito yung gift ko sa inyo, palaguin nyo. Amen? Umalis yung master. Pagbalik niya, yung binigyan niya ng 5 dinari, dumoble. Ibig sabihin, ginamit niya yung gift na binigay sa kanya. Yung amount. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Sa yung second servant, binigyan niya ng 2. Pagbalik ng master, naging 4. Amen. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Amen. Kung titingnan natin dito, napakabuti ng Panginoon. Diba? Binigyan niya tayo ng gift. Parang sa atin yan, He gave us a gift. Sa tingin nyo ba, pagbalik niya, hindi niya tatanungin sa atin, anong ginawa mo sa gift na binigay ko sa'yo? Wala lang po, inupuan ko lang po. Anong ginawa mo sa gift na binigay ko sa'yo? Kung hindi na napakabuti ng Panginoon. Different people bigyan ng different gifts. Sabi nga po, hindi pare-pera sa binigay niya. He gave different people different amounts of gift. Diba? Pero hindi natin pare-parehas ang ibinigay niya. Ang reward nila. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Amen? Parehas lang sinabi niya doon sa 5 at doon sa 2. Pero ano po yung rebuke dito? Ibinigay niya ng 1. Dahil anong ginawa nito? Dahil sa takot niya na mawala yung 1,
Namukay siya, nilibing niya yung one, at nung pagdating ng amo, sa kanya ibinigay. Amen. Anong sabi ng master? Kuhanin yung one na yan, ibigay dun sa ng 5. Amen. At palayasin yung taong yun. Kasi anong ginawa niya? Hindi niya ginamit yung gift. Hindi niya ginamit yung gift na binigay sa kanya ng Panginoon. Bagkus tinago niya lang, sinarili niya. Hindi niya shinare sa ibang tao. Yun po yung gusto pakisabihin sa atin ng Panginoon dito. Amen? We have different talents, so gamitin po natin for the glory of God. Amen? Amen po ba? Amen. Kala ko, tulog na kayo eh. Next po, sabi po sa verse 12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Amen? Paano po tayo ma-equip? Sa napag-aralan nga po namin kagabi sa book of Joshua. Diba? Sabi ng Panginoon kay Joshua, namatay na si Moses. Moses died. At sabi nga po natin ito, ang pangako ng Panginoon, hindi po mapuputol pag namatay na yung ginamit ng mensahero. Although Moses died, yung pangako niya sa Israelites na promised land, tuloy pa rin. Amen? So, he called on Joshua to take the place of Moses. It's a very big shoes to fill. Sabi nga natin, minsan ganun tayo eh. Parang hindi natin para isang company na yung CEO nawala, nag-resign na. Bigla ang kinuha ng may-ari, o ikaw na yung CEO. Ano mararamdaman natin? It's overwhelming. Kaya ko ba to? Di ba? CEO na ako ngayon. Hindi ko alam yan. Hindi ko mag-ayang gawin yan. Pero sabi nga, yung may-ari ang naglagay sa'yo eh. Hindi ka naman ilalagay ng iiwanan ka na ito, bahala ka na sa buhay mo. He will support you. Kung ano man magiging siya, tuturuan ka niya. Ganun ang Panginoon. Hindi nga nilagay si Joshua para pabayaan lang. He put Joshua because you can see in the heart of Joshua na kaya niya. Sabi nga niya, He will never leave us nor forsake us. Kaya niya iwanan si Joshua in that ministry. Kaya yun po yung dapat natin tandaan na huwag po tayong matatakot. Pag minsan, i-assign tayo sa prayer, ay hindi ko pa kaya yan, bago pa lang ako. Parang ganun ba? Sabi nga, kaya po tayo dito to grow. Hindi ko pwedeng 2 years na, 3 years na. Takot ko pa rin mag-pray. Amen? So, ibig sabihin, paano ka nakikipag-usap sa Panginoon? Kung ano ngayon, takot ka pa rin. Pag na-assign ka sa ibang ministry, sabi mo, ay, hindi ko pa kaya yan. Iba na lang muna. Amen? We are afraid. Sabi nga, do not be afraid. Ano ng Diyos hindi ka iiwan, hindi ka kapalayaan. Let us pray, let us ask for His guide. Ibig sa tanggihan natin, magdasal tayo. Lord, help me. Reveal unto me your message. Amen. Ano bang gusto mong gawin ko? Let us pray. Amen. So sabi nga ako dito, be strong and very courageous. Maging malakas ka, maging matatag ka. Hindi kita mababayaan, hindi kita iwanan. Sabi nga, para tayo may equip, dapat maging tayo, straight. Huwag tayo mabalang sa kanan at sa kaliwa. Sabi nga dyan, di ba? Do not turn from it to the right or to the left. Amen. Dapat i-obey mo yung word of God, yung law ng Panginoon. Do not turn from it to the left, to the right. Straight lang. Huwag mong baliin ang salita ng Panginoon to conform sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen. Sandali, ito sabi ng Panginoon, pero itipis ko ng konti para pasok yung ginagawa ko. Amen. Huwag pong ganon. Let us not move. Huwag natin iurong yung salita ng Panginoon. Let us just follow in a straight line. Amen. Sabi dito, keep the book of the law always in your lips. Amen. Nandiyan ang Bible to guide us, to lead us. Sabi nga, ano po yung Bible? Basic instruction before leaving earth. So, basahin po natin. Let us read it. Ano nga dito? Sabi dito, meditate day and night. So that you may be careful to do everything written in it. Then, ito yung maganda dito, then. Ano po mangyayari pag ginawa, sinunod po natin ng Panginoon? You will be prosperous and successful. Amen? Kung din po natin, kung susunod na natin talaga ang Panginoon, hindi tayo mawawala eh. Tsaka ano yung assurance niya talaga. Ina-assure niya tayo palagi that we will be successful pag sinunod po natin siya. Amen. Sasabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 14 to 20. Dito natin makikita na we are part of one body. Kung hindi na po natin dyan, even so the body is not made up of one part, but of many. Marami man tayo, but we compose one body. Amen. Sabi nga po dito, now if the foot should say, beside I am not a hand, I do not belong to the body.
sabi ng foot, ginawa ng kamay, so hindi ako part ng body. Hindi ko gano'n. Sabi ng Panginoon, it would not for that reason stop being a part of the body. You are still part of the body. Kung hindi mo kaya magsalita sa harap, nag-aayos ka ng upuan, okay lang yun. You are still part of the body. In time, pray to the Lord. In time, you will come here. Sabi niya, hindi sa kakayanan mo. But with the grace of God, you will stand here and reveal His message to His people. Amen? Sabi niya po dito, if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body. Ganun din po. Hindi po ganun yun. Sabi po dito, if the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Kung lahat tayo tenga, asan ang sense of smell? Diba? Kung lahat tayo mata, asan ang sense of hearing? Amen? So we are different. We have different giftings. We are to form different parts of His body. Amen? So dito po natin nakikita na we are one team. Lahat po tayo dito may purpose. Hindi lang po tayo nauupo lang. Lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Ang tanong lang, magpapagamit po ba tayo? Amen. I-offer po ba natin ang sarili natin kay Lord? It's between you and God na po. At yung goal niya, sabi niya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Para natin ma-achieve to. Amen? We can achieve this by being faithful. Maging faithful tayo sa Word of God, maging faithful tayo sa mga kapwa natin, sa salita niya, sa gawain, sa pag-aaral, na we should be faithful sa salita niya. We want to grow more in the knowledge and the love of God. Amen? Siyempre, kailangan available ka. Amen? Hindi naman po pwedeng, lagi kang wala. Gusto kong sumali sa music ministry, but every time na may practice, wala ka naman. Diba? We should always be available. Sabi nga, if you want to reach the unity in the faith, pwede na po natin, sabi po dito, unity in the faith. Hindi po sinabing uniformity in the faith. Ano bang pagkakaiba? Pag sinabing uniformity in the faith, para pare-present tayo ng suot, pero hindi naman tayo tutulong-tulong. Amen? Sabi ito, unity, we are united. We are one. We should help each other. Amen? Sa kanyang ministry. And syempre, kailangan natin maging teachable. Huwag yung, ayoko, hindi ko kaya. Negative ka kagad eh. Amen? Tanggapin po natin yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. We should be teachable. And of course, number one dyan, dapat committed po tayo. Amen? Committed lang ako sa pagtugtog. Pero sa pagbubuhat, ayoko. Committed lang ako sa pagbubuhat ng instruments. Pero kung magsiset up na ayoko, hindi po ganun. We should be committed in everything. Sumali ka na sumama ka na Pasubo mo na yung sarili mo, di ba? Sabi nga, we are a part of one body. We are one. So let us help each other. Amen? Huwag na po tayo mag-antayan. Amen? Wala po akong pinatatamaan. Wala po akong pinatatamaan. Amen? Word of God lang po. Amen. Sabi nga po sa second na po tayo, God wants us to mature. Hindi po pwedeng lagi ka na lang nakaupo dyan. We should mature. Sabi po dyan, then we will no longer be infants. Ano po ba ang infant? Children, baby. Ano pong characteristics ng infant? Amen? Wala pa siyang kakayanan na mag-decide sa sarili niya. Amen? So, kailangan huwag tayo maging gano'n na pag merong nag-udyok sa atin, sugod ka agad tayo. Ano? Hala nyo dati yung pag may mga debate, ako na dati sa TV ito Pag may sinabi maganda yung isang nag-debate, oo nga, dito tayo. Tapos magsasalita yung kapila, oo nga di pa tuloy tayo. Para gano'n po, para tayong walang paninindigan, dahil hindi natin inaalam ang salita ng Panginoon. Basta pag may nakadit tayo maganda, doon tayo. Uy, sa kabilang church, sabi ganito. Oo nga hindi ka doon tayo attend. Amen? So hindi po gano'n. Sabi nga, God placed you here for a purpose. Amen? Ang satanay mo na sa sarili mo, hindi yung maghahanap, ikaw yung maghahanap ng church. Kaya ka din ng Panginoon sa church ngayon, for you to find out anong magagawa mo para baguhin yung nakikita mong hindi maganda sa church ngayon. God placed you there for a purpose, hindi para iwanan. God placed you there dahil ikaw nakakakita. Dahil usually po, pag sanay ka na, hindi mo napapansinin yun.
Di ba? Normal na yun eh. Pero God put you there because ikaw nakakita, ikaw ang ginamit niya para mapansin niyo kung ano man po yung hindi naayon sa salita ng Diyos na ginagawa ng church niya. Amen? So yung po lagi natin isipin, we are there for a purpose. Sabi po sa 15 po, instead speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Sabi nga po natin, kung in-equip tayong Panginoon at equip na tayo, ngayon alam na natin na hindi tayo pwede maging infants, hindi tayo pwede sumunod sa wave ng agos, na basta dito tayo. Dapat may paninindigan natin. Alam po natin kung anong pinaniwala natin, alam po natin kung sino po ang Diyos natin. Kaya po sinasabi sa verse 15, instead, speaking the truth in love. Sabi ko nga po kanina, you were placed there for a reason. Pero paano mo naman sasabihin yung nakita mo yun? It should be in love. May nakita kang hindi maganda. Tapos, basta dinuro mo sinabi mo, mali yan, hindi mo ganon. You should say it with love. Amen. Dapat may pagmamahal. Sa tingin mo ba kung ikaw yun? Tingnan, ikaw yung pinagsabihan ng ganon. Amen. Anong maramdaman mo? Maniniwala ka ba sa Kanya o maiinis ka sa Kanya? Ano po? Di ba maiinis ka? Kasi sobrang naman magsalita ako, bago-bago ko yung sinasabi ka agad. Dapat po pagkakasabi natin, pag may nakita tayong mali, kahit sa kapatid lang po natin, alam mong mali yun. O sabi mong mabuti ng with love. Kapatid, nabasa mo ba yung ngayon verse? Ano pong pagkakaibig natin? Yung talaga hindi po tayo magmaka-offend ng tao. With love po palagi po pa natin share. So verse 16 po, sabi diyan, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part that it does its work. So sabi nga po dito, we are joined and held together by every supporting ligament. Yung tayo, yung church, we are supported by each other. Amen? Tayo pong lahat there, we have a part to fulfill. Para po yung sport namin sa States, alam niyo po yung football, sino pong familiar sa sport namin? Amen. Sa football po, usually, minsan, 100 players pa nga sa isang team, 80 players. Isipin mo kung yung 80 players na yun, hindi nila alam ang gagawin nila. Ano na mangyayari sa team nila? Di ba? So, every one of them has a purpose. They have meron sila specific na gagawin para sa team na yun. Hindi po pwedeng lahat maging quarterback, hindi pwedeng lahat maging running back. Yung iba nagtagang tag-defense, yung iba tag-offense. So, lahat po tayo, we are part of one body, we have our own purpose, so let us not compare. Gawin po natin yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dyan, we are part of one body. Hindi po pwede tayo maging puro ulo, puro katawan, kung sa basketball, puro guardia na lang. Eh paano na tayo? Puro guardia tayo, wala tayong rebounder, wala tayong depensa. Amen? So, we have our own part. Amen? So, sabi nga po sa Ephesians chapter 4:1-3, pakibasa nga po 1-3. Amen. So napakaya po dyan, bearing with one another with in love. Kasi alam ko na parang hindi po, we are different people. Meron mga time na magka-clash po talaga eh. May mga magka-clash po talaga sa magkakapatid. Amen. Kaya nga po sabi ko dyan, bearing with one another in love. Intindihin po natin yung isa't isa. We came from different backgrounds. Amen. So let us try to understand each other with love. And sabi nga po dyan, we should live a life worthy of the calling we have received. Ano po yung calling natin? Why did that God called us? Paano tayo tinawag ng Panginoon? Para maupo, para makinig? He called us to glorify Him. He called us to run a race. Amen? He called us to run a race. Hindi mo pwedeng wala tayong goal. Hindi mo pwedeng nagja-jogging ka lang. Alam niyo po yun, yung nagja-jogging na wala namang patutungan. Mas ikot lang siya. Wala siyang purpose, wala siyang destination. Ito pong pinapatakbo sa atin ng Panginoon is a race. Hindi po siya sprint. Baka sabi mo bro, race. Nag-sprint ka. Amen. 2 kilometers yun. Amen. 200 meters pa lang, labit na dila mo, hindi na nakaabot sa finish line. Amen.
ang sinasabi ng Panginoon, it's a marathon. Amen? Marami tayong pagdadaanan. Marami tayong pagdadaanan sa buhay natin. Hindi po kailangan on fire ka sa simula. On fire, gamit, salita, turo, nag-go ka on fire. Then after a few months, nawala ka na. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, this is not a sprint. Amen? This is a race, a marathon. Marami kang pagdadaanan, mayroong ups and downs kang pagdadaanan. Kaya, sabi nga, you should always run with perseverance. Amen? So, titignan po natin, God wants us to run with a purpose. Sabi ko po kanina, let us not be a headless chicken. Amen? SDCF, ano mo bang purpose natin? Sa third year, ano mo bang gusto natin makamit? Okay, second year finish. Ano ba yung goal natin sa third year? Dumami? Paano ba? Ano bang goal natin? Mabuksan na po yung ligod? Dumaba na tayo? Amen? Siguro po, ang goal na yan magsisimula sa atin mismo eh. Kasi number will follow. Kung sa sarili natin, we are growing. Kung nag-grow tayo sa sarili natin, sinusunod natin siya, wala tayong dapat gawin, automatic na po. Si Lord ang maglalagay ng tao dyan. Amen? Dadami tayo kung talagang kinukumit natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. If in ourselves, last year pa, ilang verse ang alam ko, anong alam ko ang salita ng Panginoon? Jesus wept. Ngayon, dalawa na. John 3:16, alam ko na rin. Amen? So sabi nga po natin, it's not a matter of ganong kabilis yung pag-grow. As long as you're growing, hindi ka stagnant, hindi ka natigil dyan. Last year, dalawang verse alam ko, this year, dalawa pa rin. Hindi ka, paano ka mag-grow nun? Hindi ka naman talaga, wala kang, sa sarili mo, hindi mo gusto mag-grow, hindi ka nag-effort na mag-grow sa Panginoon. Amen? So let us, sabi nga dyan, run with perseverance. The race marked out for us. But kailangan perseverance, we should persevere. Kasi alam ng Panginoon, this should not be a smooth race. That's why we need to persevere po talaga. Sa gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Fixing our eyes on Jesus. Bakit? Pag fix mo yung mata mo sa tao, sa kapatid mo, at nag-stumble yan, stumble ka na rin. Okay? Sintong kapatid to, siya yung nag-invite siya sa church. After kanya na-invite, nawala. Mawala ka na rin. Wala nang nakalala ko, wala nang invite sa akin. So always, we should focus our eyes onto Jesus. Kasi sabi natin, ang Diyos hindi na iwanan dito ba yan. Sabi nga po natin kanina, we are here para i-please yung mga katabi natin. We are not here to please pastor. We are here to glorify God. People are singing here, not for you and me. They are singing here para sa Panginoon. They are dancing here for the Lord, for our Lord. Amen? Hindi para mag-enjoy kayo, panoorin niyo sila. No, we are offering our talents to the Lord. Hindi ko para mag-please po yung kapwa po natin. Amen? Moving on po, sabi nga we should run with a purpose. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 9:26, I do not run like a man running aimlessly. Ito nga yung sinasabi ko. Takbo ka ng takbo, wala ka namang patutunguhan. I do not fight like a man beating the air. Suntok ka ng suntok, wala ka namang tinatamaan. Wala kang goal, wala kang purpose. So sabi dito, we should run with a purpose. Amen? Ano ba po? Sabi dyan, there will always be hurdles sa ating pagtakbo. So we should strip off every weight that slows us down. Yung mga kahinaan natin, yung alam po natin nag-hinder para tayo mag-grow sa Panginoon. Alisin po natin yung kasalanan. Let us strip off. Alam po natin mali, ginagawa po natin. Yun po yung nagpapapagal sa atin. Yun po yung nag-hinder sa atin para maging mas malapit sa Panginoon. Para mag-grow more sa kanyang ministry. Amen? There will always be hurdles. Kailangan lang we should persevere na lagpasan po yung mga hurdles na yun. And we cannot do it alone. We need God to help us to overcome these hurdles. Amen? It's not by our might. It's by the grace of God. And sabi nga po natin, it will not always be a smooth road. Akyat tayo, may uphill climb din yan. There hurdles na, may uphill climb ka pa. Hindi pa palaging na smooth yung tatakbuhan mo. There will be instances na kailangan mo umakyat, tumakbo pa akyat, which is kung titignan natin mahirap.
Pero sabi ng Panginoon, walang mahirap kung kasama mo siya. Amen? And always, pag nahihirapan na tayo, Lord, di ko na kaya. Always focus our eyes onto Jesus. Because He will strengthen you, He will lift you up. Makikita mo, sabi nga, huwag ka mag-focus sa problema. Mag-focus ka sa miracle na gagawin ng Panginoon para ma-overcome mo yung problema mo yun. Amen? Kung nangihina ka na, ano lang, simple lang ang gagawin mo. Surrender your life to Jesus. Close your eyes, clear your heart, and let it go. Ganun lang kasimple. Surrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Close your eyes, clear your heart. Alisin mo yung mga galit, yung mga pot, yung mga pagtatanim, alisin mo yan. Maghihinder sa pagtakbo mo yan. Amen? And let it go. Bigyan mo na. Doon na kailangan bibitin lahat yan. You should always focus on Jesus. Parang ganyan yan, no? Kita mo. Iniwanan niya lahat. Diba? The Christian race. Takbo ko po yan eh. Amen? So, He finished. Iniwan niya lahat ng mga baggage. Yung mga nag-hinder sa kanya. Sa kanyang pagtakbo. Sa Christianity. Amen? Summary na po. Amen. Natuwa ang asawa ko. Amen. Natapos na. In summary po, ano pong gusto iparating sa atin ng Panginoon dito sa mensahe sa atin sa hapong ito? God wants us to grow, mature, and run with the purpose. He doesn't want us to be spectators. He wants us to be players or active members of His body to share His love to all people for the glory of His name. Shekinah Grace Christian Fellowship. 2 taon na tayo. Anong goal natin sa third year natin? Ano yung gusto natin makamit? Ano ba yung mission statement natin? Alam po ba natin ang mission statement natin? May nakakaalam po ba ng mission statement natin? Yun po yung mahirap pag wala po tayong goal. Basta gawa lang tayo ng gawa, kilos tayo ng kilos. Ano ba yung mission statement? Ano ba yung goal mo sa taong ito? Sa mga nakaraang taon? Na-achieve ba yung goal na yun? May naisulat man naman tayong goal. Amen? So yun yung gusto mangyari ng Panginoon. Let us not be headless chicken. Hindi talagang takbo lang ng takbo. We should have a goal. We should know by heart ano yung mission natin. Anong gusto sa ating paggawa ng Panginoon. As a church and individually, lalim-lalim na po. Amen? Sabi nga po, share to all people for the glory of His name. Ngayon, the question is, what are we going to do about it? Pasok dito, labas dito. Gano'n na lang. Next week, pag tinanong, ano ba yung mensahe ng Lord last week? Di ko alam. Di pero ang ganda ng kanta, ha? Nag-enjoy ako sa kanta. Di ba? So dapat po, what are we going to do about the message of the Lord? Yung gusto niya iparating sa atin. Still ba mauupo pa rin po tayo dyan? Pagpapagamit na po ba tayo? Aalamin po ba natin yung gift natin? Alam mo, marunong kang kumanta. Offer it to the Lord. Alam mo, magaling ka sumayaw. Pero nahihiya ka. Kalimutan mo ihiya. Offer mo sa Panginoon. Amen? Open po yung music ministry natin. Next week nga po, sasali na ako. Yun ang faith. Yun po yung faith. Yeah? Not by my might, but by the grace of God. Okay. Amen? So sabi nga po sa Galatians chapter 1 verse 10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were trying to please people, I will not be a servant of God. Let us think about this verse. As we go home, as we go to our daily work, let us meditate on this. Nag-church ba ako para ma-please yung kapatid, para ma-please si pastor, para ma-please si Brother Ronald, si Sister Shirley, si Pastor Ernest? Kaya ba ako nag-church dahil sa mga bagay na yan? Let us meditate on it. Amen? And sabi nga po natin, tapos na tayo, wala pa tayong title. Anong po title natin? Natapos na, wala pang title. Amen? So ang title po, ito po invitation sa atin ng Panginoon. Come, grow with us. Amen? Sabi ng Panginoon sa SGCF Church, sa lahat po nandito sa mga bago natin nakasama, kahit sa matagal na natin kasama, come, grow with us. Sama-sama tayo mag-grow, sama-sama tayo mag-grow, sama-sama tayo mag-aral.
ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, tayo po magsitayo. Glory to God po.